Isang mapagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa. Ah, Minsan pa tayo po ay nandito na naman sa ating online Sunday service. So, kung kayo po ay nandyan na at nakaabang, so kayo po ay maari lamang na mag-comment ng amen para kayo po ay aking ma-recognize. And we praise and bless the Lord. Um, We praise and bless the name of our Lord Jesus Christ, no, kung saan patuloy na siya ang sumasama at nag-iingat sa bawat isa sa atin. So, naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay puno ng katagumpayan ang buhay. Amen. Good afternoon po kay Tita Malu Valentino. No, naniniwala po ako na bawat isa atin ay puno ng katagumpayan ang ating buhay at hindi tayo nagkukulang at ang Panginoon ang patuloy na nagsusupply sa ating mga pangailangan. Amen po ba dyan mga kapatiran? So, ngayong hapon po, again, tayo po ay mag-aaral ulit ng salita ng Panginoon. Amen. So, minsan pa ako po ay pagpasensya ninyo kasi sa tingin ko po ako ulit ay nakakaranas ng paglalag, no, ng aking mga pananalita, ng aking dila, no, kasi nasanay po ako na kapag uupo ako rito talagang ang aking ginagamit na salita ay English. So, pagdating po sa ganito na ako po ay nananagalog, medyo nagkakaroon po ako ng kaunting problema. So, ngayon po, ang bawat isa sa atin ay, again, pinagpala ng Panginoon at tayong lahat ay nandito na naman upang makinig ng salita ng Panginoon. Nandito po si Tita Flor. Good afternoon po sa inyo. So, yung iba pong mga kasamahan natin, haba po natin sila hinihintay, marami pong bagay na dumarating sa buhay ng bawat isa atin, no, but then again, no, tayo pong lahat ay nakarating naman sa lugar na ito. In this online Sunday service. So I believe each one of us are nakakaranas tayo ng katagumpayan sa Panginoon. Amen. Patuloy po nating idalangin ang ating ang lahat ng Kristiyano sa buong mundo na patuloy na na tumatag, no, at magpatuloy sa pananampalataya kasi marami po na mga Kristiyano na marami po ang sumasama sa loob ng iglesia at naituturing ng mga Kristiyano, but then again, for those sa mga bago po, they are na i-consider po natin, pero sa mga matatagal na po na minsan ay they are becoming a half-baked Christian, yung Kristiyano sa loob ng simbahan pero pagdating sa labas iba naman ang mga ginagawa. Let's pray for them na nawa ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pagsunod sa Panginoon ay patuloy na lumakas pa. Amen. So, I acknowledge po natin si Ate Jean Pakumbaba. Good afternoon sa iyo, Ate Jean. And then, one of the things that, I want you guys to pray with us. Dumalangin po tayo na tayo po ay wala pang lugar panambahan hanggang sa ngayon. So tayo po ay naghahanap ng ating lugar panambahan kung saan malapit lang sa mga kapatiran, no? Kung pagkalooban ng Panginoon, no, ay nag-iipon po tayo ng kung maaari pambili ng sariling lote natin para sa ating church building kung loobin ng Panginoon. So if there's anyone and any means that we can use, no, para makakuha tayo ng ating sariling lote upang gawing bahay panambahan. So let's pray to the Lord na mag-provide ang Panginoon ng ating mga pangailangan. So sa kabila ng lahat ng bagay na 'yon, kung tayo ay nanonood sa ngayon sa mga news at sa ating Facebook, no, hindi kaila sa atin na marami sa ating mga kababayan ang hanggang sa ngayon ay nagsasuffer, no, sa inabot o sa nangyari sa kanila sa bagyo sa maraming bagyong nagdaan kasi 4 na bagyo yata iyon, no. So let's also pray for dun sa ating mga kapatiran, dun sa ating mga
kapatiran na nasa areang ganoon na I hope that everything will goes well with them. So let's pray for them. So nandito si Tita Olive. Good afternoon po sa inyo. At si Kuya Oliver. So ngayon po ay tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. So, again, please bear with me kasi po ang aking dila ay naliligaw. So, sana nawa ngayong hapon ako po ay magkaroon ng katatasan sa pananalita sa Tagalog para tayo po ay tuloy-tuloy ang ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, and how let's pray na aking dila ay hindi maligaw para hindi ako makapagsalita ng mga bagay na sometimes maling pronunciation sa ating Filipino and it has a really bad meaning. So, let's pray to the Lord before we study the Word of God. Lord, thank you very much, O God, for this afternoon, O Lord. And I want to thank you, O Lord, for my brothers and sisters, O Dakilang Diyos, na nandito ngayong hapon, O Dakilang Diyos, at nakikinig ng iyong mga salita. Makapangyarihan Diyos, O Lord, kami ay mag-aaral ng iyong mga salita at ang inyong lingkod, O Dakilang Diyos, ay isang tao, O Dakilang Diyos, na hindi perpekto at puno ng kahinaan. But then again, because of your Holy Spirit and because you, O God, being with us, O Lord, there's nothing impossible unto thee. So we pray, O God, nagabayan niyo po kami, Dakilang Diyos, ang inyong lingkod na gagamitin, bigyan niyo ng katatasan sa pananalita, at ang inyong wisdom, at ang inyong, O Dakilang Diyos, na paggabay, ay patuloy namin maranasan ngayong hapong ito. Kayo ang magturo sa bawat isa sa amin. Lord, we pray, O God, that you cleanse us, O Lord, Lord, you cleanse us, O Lord, aming puso, ang aming isip, ang aming, Lord, buong pagkatao. Linisin niyo po, Panginoon, at gawin niyo po kaming karapat dapat, O Dakilang Diyos, ngayong hapon sa pakikinig ng iyong mga salita. At ang aming mga puso, O Dakilang Diyos, ay buksan niyo po, O Dakilang Diyos, upang matamnan ng iyong mga salita. At nawa lahat ng maririnig namin ngayong hapon, Dakilang Diyos, na nagmumula sa inyo ay manatili at patuloy na, Lord, maitanim sa amin, magyabong at mamunga. Lord, thank you very much, O God, for this again wonderful opportunity, O Lord, na kayo, O Dakilang Diyos, na ang bawat isa amin ay makakasama namin, Panginoon, to these online Sunday service, O God, and we will have this opportunity, Lord, that we can listen to your word once again. Lord, thank you very much. Kami, O Dakilang Diyos, ay Lord, nagpapagabay at nagpapasama sa inyo. Ang aming pong sa mga sarili ay pinagpapakumbaba namin sa inyo, makapangyarihan Diyos, sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen. So, ibibigay ko po sa inyo ang ating teksto na pag-aaralan ngayong hapon. So, please open your Bible at the book of Mark, no, aklat po ng Marcos, chapter 6, verse 1 to 6. No? So, ito po ang ating pag-aaralan. If you have the Word of God, I mean, if you have your Bible, i-open nyo po ang inyong mga Biblia sa aklat ng Marcos, chapter 6, verse 1 to 6. Okay. So, ayan. So, okay. So, I hope ang bawat isa po sa atin ay ready na sa pakikinig ng salita ng Panginoon at na-open nyo na po ang inyong mga Biblia. I want you to open your Bible kasi minsan po, minsan lumalagpas o nagkakamali tayo ng basa. So for your own safety and security, no, kinakailangan po kayo ay nagbabasa ng inyong Biblia, no. Hindi po tayo katulad ng mga iba diyan, ibang mga grupo na ang mga tao ay tagapakinig lamang. So again, there could be a possibility na ang Panginoon ay magpapahayag mismo sa inyo through His Word, no, kapag binasa niyo po yan, apart from the things that I would be saying this afternoon. So, yun po yan. So, nagsisimula na pong magkandaligaw-ligaw ang aking dila. So, but then again, so, okay na po. Bukas na po ang pangalan nito, ang Biblia ng bawat isa. So, let me read the Word of God and please, samahan niyo po akong magbasa. So, sabi po rito, Marcos
Marcos chapter 6 verse 1 to 6. Sabi rito, umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at ng kanyang pamilya. Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. And then, after that, nilibot na Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga taga roon. Amen. So, pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita at pagpalain din naman ang bawat isa na nakikinig ng salita ng Panginoon. So, this has something to do about, ito ay may kinalaman sa ating paglilingkod sa ating Diyos as an individual. Most of the time po kasi tayo mga Kristiyano, no, of course, when we are serving the Lord of God, we just wanted our family to be with us. No, gusto natin ang ating pamilya ay makasama natin sa ating paglilingkod and that they themselves believe sa salita ng Panginoon na pinapahayag natin and to believe in us as an individual being the servant of the Lord. But then again, in the case of Jesus Christ, tingnan natin kung ano nangyari dito kay Jesus. No, pumunta siya sa kanyang sariling bayan, pumunta siya sa kanyang lugar. And at the time that he was already teaching, sabi rito at verse 2, sabi rito, pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nagtanungan sila, saan niya natutunan ang lahat ng iyan? One thing though, kaya nila tinatanong saan niya natutunan ng bagay na iyan? Because Jesus himself by profession, isa siyang karpintero. Hindi nila narinig na si Jesus ay nagpunta sa isang university, sa isang paaralan para mag-aral, sa isang in a certain special institution, para siya ay mag-aral. So namamangha sila, saan ba Jesus doesn't have that kind of certificate. Wala siyang yung mga certificate, diploma, and everything na magpapatunay na siya ay isang aral na tao. O kaya siya ay intelihenteng tao. No, because even as of the moment sa ating kapanahunan, even as of now, ang bawat tao ay laging sinusukat ang bawat isa, if not about money, kung hindi sa pera, yun ang katotohanan niyan, minsan ang paggalang, pagrespeto at pagkilala ng tao, lalo na kung hindi naman mga kapamilya, ito ay may kinalaman sa status mo sa society. Tinitingnan kung gaano sa tinatayang nila ang gaano kakayaman, gaano kalaki bahay mo, how do you look, minsan they are going to base their respect dun sa kanilang first impression. Ano ba ang dating mo, so that's one thing though. I think that's natural. Another thing is that when you're already kapag ikaw ay nagtiteach o kaya nagtuturo ng Word of God even in the church,
No, somebody will be questioning you what kind of authority, anong klaseng authority meron ka, saan ka nag-aral, even in the church, no? Kapag ikaw ay nagtuturo ng salita ng Diyos, they will be questioning you like, saang Bible school ka nag-aral? Pangalan nito, ikaw ba ay, do you have, meron ka bang specific training para sa mga bagay? They will be always questioning you like these people. No, eto mga taong to ay kini-question si Jesus, saan galing kanya mga natutunan yan? Because they were wondering, sila ay namamangha sapagkat ang mga kanya mga sinasabi ay talaga namang, no, sabi nga natin, it is logical at ito ay talagang maayos ang kanyang pagsasabi at nasusukat nila na ito ay matatas at mapagkakatiwalaan kaya sila ay namamangha. No, but then again, hindi sila nag-focus dun sa salita ng Panginoon o dun sa kanyang itinuro, but then again, they question his credibility. No, they question his family background. They question question nila ang kanyang edukasyon. Kaya ang tanong rito, sabi niya, saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Okay? So, they were questioning this. Kasi, sino nga ba naman to? No? Tapos sabi niya, dagdag pa doon, paano siya nakakagawa ng mga himala? So, no, so samot-samot sari na, no, ang mga tao, no, kapag may bago, no, hindi lahat ng bagay. We cannot expect that everyone, no, lahat ay magiging positive ang kanilang pagtingin sa atin. Sometimes though, no, ang mga tao na sadyang masasamang mag-isip, no, ang reflex nila hindi agad-agad nag-iisip yan ng mabuti, but then again, no, sila bunga ng kanilang pagkainggit, bunga ng kanilang kasamaan, no, ang kanilang pag-iisip din ay masama. So you cannot expect that these people, no, ay mag-iisip sa iyo ng mabuti. Jesus himself is perfect. No, ang ating Panginoong Jesus, no, when he became man, nung siya ay maging tao, siya mismo ay perfecto, pero hindi siya pinag-isipan, hindi lahat ng tao ay tumanggap sa kanya, hindi lahat ng tao naging positibo ang pagtanggap sa kanya. No, siya ay napagparatangan, siya ay napag-isipan, siya ay napagkuru-kuruan ng mga bagay na hindi mabuti, napagsalitaan ng mga bagay na hindi mabuti, napagpakitaan ng mga bagay na hindi mabuti. No? At mamangha ka mismo sa sinabi ni Jesus sa susunod na verses. No, kaya dito, no, these people are actually questioning his educational background, his family. Kaya sabi rito, no, hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria? So Jesus is a carpenter. No, kasi natural, ang tatay niya ay karpentero, so siya rin ay nagkakarpentero, no? So simula ng kanyang kabataan, before he started his ministry, no, siya ay tumutulong sa paggawaan ng kanyang mga magulang. Siya ay isang karpentero, kaya these people knew na siya ay karpentero. Sabi niya, hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria? Sometimes, eto ang katotohanan, ang mga tao ay tumitingin sa kung ano ang trabaho mo. Kapag ikaw ay isang boss ng company, whenever nalaman nila iyan, ang kanilang respeto ay agad-agad ay nandun, bow, sir. Pero kapag ikaw ay nalaman nila na isang kargador o isang hamak na pangalan nito, at ano tawag niyan, nagtatrabaho sa ano tawag niyan, yung gumagawa ng kalsada, no? Yung mga karpentero, mga mason, things like that, no? Hindi ganoon kataas ang kanilang pagtrato at pagtingin sa iyo. That is why si Jesus ay tinitingnan na mababa ng mga taong ito. No, sabi niya, hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? So, kung mapapansin niyo, these people, no, talagang kilala si Jesus.
They're so articulate. Inisa-isa pa nila. Di ba ito mga kapatid niya, inisa-isa pa. No, at hindi pa sila natapos doon. Ang sabi rito, no, at eto pa, sabi niya, ano pa ba? Sabi rito, taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Ano? So, yun. Pati mga kapatid na babae niya, kilala nila, no? Kaya yung mga nag-iisip dyan na si Jesus ay no, walang mga kapatid. No, after Jesus, no, si Mary, no, si Maria, kaya hindi po siya naging forever virgin. Katulad ng pinapaniwala ng iba na si Maria ay forever virgin. Hindi po totoo 'yon. Napakaraming naging anak ni Maria. No, dito nga eto mga tao, in-enumerate Santiago, si Jose, si Judas, si Simon, marami pa siyang kapatid na mga babae, no? So, yun, no, at least now you know that Mary was not forever virgin. No? Kaya at hindi rin siya nanatiling si Jesus lang ang kanyang anak. After na maipanganak si Jesus, si Mary at si Joseph, no, ay namuhay ng isang normal na pamilya. Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Akalain nyo, no, after those good preaching, pagkatapos ni Jesus magturo ng mga magagandang bagay, mga nakakamanghang karunungan, na mga nakakamanghang pananalita, that is why they're wondering, saan galing ang mga karunungang iyan? No? Pagkatapos no, si Jesus ay nagpagaling pa, no, nagkagawa siya ng mga himala, nababalitaan nila yung mga bagay na iyon, no, sa lahat ng sinabi ni Jesus at sa lahat ng ginawa ni Jesus, no, ang mga taong ito ay bumalik sa kanyang family background. They were questioning like, no, sabi niya, di ba ito ay siya ay karpentero, galing sa pamilyang karpentero, nandito mga kapatid na lalaki, nandito kapatid ng mga babae, and then after that, summing it up, tiningnan na lang nila yung family background and educational background ni Jesus at hindi na sila naniwala. Sometimes it's just life, minsan sasabihin mo, life is so unfair, no? Ano ba yan? No? Yun lang. So, wala na way. Minsan diyan tayo na nadidenggoy, 'di ba? Kapag mga sikat ang nagsasalita, agad-agad naniniwala. Kaya mga Pilipino, no, diyan pumapasok yung bakit marami tayong mga politiko na hindi naman mapapagkatiwalaan pero naluluklok sa pwesto kasi sikat lang. Mga Pilipino kapag artista, sikat, no, nakapag-portray ng kung ano-anong mga magagandang bagay through social media, na mga Pilipino ay ganoon. But then again, try mong may isang magkandidato dyan na simula sa kahit siya ay may maayos na hangarin, magaling, meron naman mga ebidensya na kanyang mga nagawa, but he's just really nobody from nothing. Wala basta-basta maniniwala dyan. So, wala na way. In one hand, no, ay kailangan naman talaga ng mga ebidensya, ng mga ano tawag niyan? Nagawa na una bago ka tumakbo ng kung anumang parte ng politika. But then Jesus, marami na siyang nagawa si Jesus. Marami siyang nasabi, naririnig nila mismo, nakikita nila mismo, is doing all those miracles. But then again, because of his background, dahil siya isang karpentero lamang, no? At galing siya sa pamilyang karpentero lamang, mahirap ang kanyang pamilya. No, at ang kanyang mga kapatid, mga kapatid na nandun ay they're just commoner. So, ginudge siya agad. Si Jesus, dumanas din siya ng pag-judge. Pero hindi rin lang 'yun ang naranasan ni Jesus, no? Kaya in verse 4, ang sabi rito, dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan. So, that is kababayan. Ito mga taong to na nagki-question sa kanya. And here's another point. Mga kamag-anak.
So it doesn't mean that when you serve the Lord, you will be accepted by your relatives. No? Ang mga tao kasi, alam nyo, ang mga tao, ano yan kahit nga, di ba, meron tayong principle na nagsasabing, everyone is entitled, no, for their own fact. No, lahat ay may sariling may sariling opinion sa buhay. No, everyone is entitled for their own fact, but not their is entitled for their own opinion, but not their own fact. Everyone is entitled of their own fact, of their own opinion, but not their own fact. Ano mga ba tamang niyan? Hanapin sandali nga po mga kapatiran. Okay. Hanapin natin yung kabuuan talaga niyan. Ano ba niyan? Ano ba ang kabuuan ng kasabihang niyan? No? Give me a second. No? Okay. Sino ba ang nagsabi niyan? Why kayo na po maghanap ng ng kumpletong niyan mga kapatiran kung saan galing yan? No? Sabi niya, saan ba galing yan? So yun, but then again, yun. Everyone is entitled of their own opinion, but not of their own fact. Lahat ay may sari-sariling opinion. Pero hindi ibig sabihin na yung opinion na yan, totoo na yan. Hindi ganoon yun, mga kapatiran. Hindi ibig sabihin na yan ay tumpak na. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ang Biblia ay isinulat para hindi po siya opinionated, hindi siya opinion-based. Ito po ay may mapagsasaligan. So, kaya yung mga nagsasabi dyan na, ay, sinulat lang naman ng tao yan. Ganito, ganyan. Yes, no? But logically, you have to review na isinulat yan ng napakaraming tao with consistent philosophy, consistent na sense, consistent na sinasabi, consistent na belief all throughout thousands of years. No, walang ganoon. No, ang bumabangga lang po diyan, ang bumabangga lang sa pangalan nito sa pagkakasulat ng Biblia kapag isinama nyo yung Deuterocanonico na isinama ng mga Katoliko, bumabangga po talaga yon. So, hindi siya kaisa ng Biblia. Kasi sila mismo, tinatanggap nila yan na ang Deuterocanonico ay isinulat sa panahon ng Dark Ages, which is believed na ang Diyos ay tumalikod sa tao. So, kaya hindi po yan, ang mga Israelites ay hindi yun isinasama. Kaya pag binasa nyo ang Biblia, lalo yung mga Deuterocanonico, babangga po yan sa lahat ng nakasulat sa Biblia. So, yun, maliban po doon. So, kaya, mga kabatiran, no, balik tayo sa ating pinag-aaralan. Sabi rito, ang isang propeta ay iginagalang na lahat maliban sa kanyang mga kababayan. Mga kamag-anak, syempre, no, sa loob ng ating mga bahay, no, meron tayo kanya-kanya mga opinion, siya tama, ako may tama, siya may tama, lahat may tama. So, yung mga tipong ganon, minsan nag-aaway-away, nagkakaroon ng tampuhan. So, si Jesus, no, sinabi niya yan na maging ang kanya mga kamag-anak ay hindi naniniwala sa kanya. There are those, si Mary o ilan sa kanya mga kapatid. But then again, looking at kung pwede nyo buksan, looking at aklat ng Marcos chapter 3, no, verse 20, eto nakalagay, verse 20 to 21. Aklat ng Marcos chapter 3, verse 20 to 21. Sabi rito, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain pa. Nang mabalita niyo ng kanyang mga kamag-anak, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Okay. So, nakita niyo yung mga kapatiran, no, in this sense, no, siguro nagmamalasakit yung mga kamag-anak niya sa kanya. No, kasi maraming nagsasabi na siya ay nasisiraan ng bait. Okay. So, siya ba naman ipresenta niya ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos, no? So it means the Israelites were thinking
na kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw din naman ay Diyos. So, hindi sila naniniwala doon. Pero hanggang sa dulo, na yung mga taong hindi naniwala sa kanya, ipinapako siya, ipinapatay siya para kasi hindi sila naniniwala na siya ang Messiah. Kapag sila kasi naniwala na siya ang Messiah, what will happen is that magkakaroon ng problema politically, no, kasi ang Messiah, no, ay magiging hari ng Israel. So para sa safety na lahat, siya ay ipinapatay. At ganun din naman, nagiging threat siya sa pananampalataya ng mga Hudyo. They are believing into dito sa Judaism na merong monotheism o paniniwala sa iisang Diyos. Kaya sabi niya, paano nangyari? Nagdalawa na Diyos natin. So, para maprotektahan yung ganong klaseng paniniwala, ipinapatay din siya. So, samot-samong dahilan. Bakit siya kailangang ipapatay? But then again, we know for sure that it happened, no, kasi para mamatay siya para sa ating mga kasalanan. For we know na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That is the reason why Jesus died for us. At para sa lahat ng naniwala, tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ang bawat isa ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So that is the beauty of it. Amen. Pero hindi lahat ay nabigyan ng ganong klaseng pananampalataya, pero ang bawat isa ay nabigyan ng pagkakataon upang manampalataya. Pero katulad ng mga taong ito sa Marcos chapter 6 verse 1 to 6, sila ay pinangaralan ni Jesus mismo. How much more ako, isang hamak na pastor, no? Kung si Jesus nga, siya mismo nangaral, hindi naniwala itong mga taong ito, no? How much more kung sino pa mga pastor lang diyan. So, yun, no? Kaya sabi rito, no? Sabi niya, ang isang propeta ay ginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at ng kanyang pamilya. So, if you're serving the Lord, no, this is something, kung ikaw ay isang Kristiyano, this is something that you have to consider. No, huwag mo nang ipagsakit ng kalooban, ipagsakit ng damdamin at ipagdrama-drama pa ng iyong mga kababayan, ng inyong mga kamag-anak at ng iyong kapamilya ay hindi naniniwala sa iyo. It is given. Pero kung naniniwala sila sa iyo, I believe that's good. I think that's better, 'di ba, mga kapatiran? So, yes, napakasarap sa feeling na ang mga kamag-anak natin, ang mga kababayan at kapamilya ay tanggap tayo at naniniwala at sama-sama tayong naglilingkod sa Diyos. But then again, if in case maging katulad tayo ni Jesus, that these people that are supposed to be close to us and closer to us, hindi naniniwala sa atin, then you don't need to worry about it. No, hindi mo kailangang mag-alala sa mga bagay na yan because Jesus Himself experienced the worst of it. No, si Jesus mismo naranasan ang tawag niyan, ang mga ang kasamaan ng ganyang klaseng sitwasyon. No, wala pa namang nagsabi sa akin na nababaliw ako. Si Tita Bayan, hindi ko pa naman na-reach. Hindi ko pa na-reach yung ganong klaseng level na, ayan, nababaliw yan si Henry. Wala pa namang ganon. Pero si Jesus talaga, pinuntahan siya ng kanyang mga kamag-anak para kunin siya kasi marami nagsasabi na babaliw siya. So, yung pinagdaanan ni Jesus, talagang matindi sa pagsunod sa kanyang ama. Di ba, mga kapatiran? Kaya sabi rito, no, he himself, no, naapektuhan siya. Sabi niya, hindi siya nakagawa ng himala roon, no? Maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. So, kaya, he himself was affected. Bakit? Eto mga taong to, hindi naniniwala sa kanya. So, what's the point?
No, anong point na gumawa ng himala at magpatuloy sa mga taong ito na deep inside, you have to remember that Jesus, no, nakikita ni Jesus ang ating mga puso at ating mga isip. These people are actually murmuring, sila ay nagbubulong-bulungan. Di ba ito ganito? Di ba siya yun? Di ba ganyan? Di ba? But then again, no, si Jesus nagsabi, no, kaya sumagot si Jesus, ang isang propeta ang isang propeta ay ginagalang ng lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang pamilya. And then, hindi siya nakagawa ng himala dun sa lugar niya because of these people, because of the disbelief, dahil hindi naniniwala ang mga taong ito. No? And then, verse 6, no, sabi dito, namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Imagine, no? Jesus himself, namangha siya, at mga tao talaga ayaw nila maniwala sa akin. No? So, hindi lahat ng pagkakataon sa ating paglilingkod sa Panginoon, when we're preaching, no, etong mga taong ito, no, ay maniniwala. Jesus himself, no, sinabi niya rito, ang pinaka-worst dito, ang kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, kapamilya, no, ay hindi naniniwala sa kanya. So, it's given, mga kapatid. So, after that, nilibot na Jesus sa mga nahin sa paligid at tinuruan niya ang mga taga ron. So, sabi ni Jesus, di kayo niniwala. Iba na nga lang. Iba na lang. Ikot siya dun sa mga nayon, no? At nagturo siya. So, what is being taught? No, ano ba ang itinuturo ngayong hapon? In serving the Lord, you have to focus, no, sa iyong calling. Ikaw ay mag-focus sa iyong pagkatawag sa Panginoon at mag-focus sa iyong gawain sa paglilingkod sa Diyos. Because you cannot expect that these people, the closest people na meron ka, ito mga kababayan mong ito, ito mga kamag-anak mong ito mga kapamilya mong ito mga kapatid mong ito, you cannot expect, no, na 100% they are going to believe you, they're going to accept you, na sila ay maniniwala sa iyo, tatanggapin ka nila, no? So, what does it mean? You have to focus, kailangan mong mag-focus sa pagkatawag sa iyo at sa mga bagay na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? You cannot base your service to the Lord dun sa opinion nila, dun sa iniisip nila sa iyo, dun sa tingin nila sa iyo, dun sa pagsusukat nila sa iyo. Hindi mo kailangang i-base yung mga bagay. Sometimes it really hurts, no? No? Masakit talaga, no, na etong mga taong to kung ano-ano mga pinagsasabi sa iyo. Masakit talaga, lalo na kapag mga kamag-anak mo. 'Di ba? So, masakit talaga, but then again, si Jesus himself, he experienced the worst of it. No, naranasan ni Jesus ang pinakamasamang scenario sa bagay na ganyan. 'Di ba? So, kung maglilingkod tayo sa Panginoon, let that always be personal. Kailangan nating fumocus sa pagkatawag sa atin ng Panginoon at sa mga bagay na ipinapagawa sa atin. Huwag ka na mag-hear na tatanggapin ka pa ng mga yan because si Jesus, I just like what I'm telling you, he experienced the worst of it. Ipinapako pa siya ng kanyang mga kababayan because he was not accepted. Hindi siya natanggap. Hindi siya tinanggap. Ang pinaka-the best doon, sabi ni Jesus, it is finished. Diba? Ang pinaka-the best doon ay nagawa niya ang mga dapat niyang gawin sa paglilingkod sa kanyang Ama. So, just the same, ano tawag niyan, i-pattern natin ang ating sarili sa ating Panginoon. You have to focus, no, sa pagsunod at sa pagkumpleto
sa gawaing ibinigay niya sa iyo. If you're not accepted in this place, then Jesus Himself, pumunta siya sa mga nayon na katabi noon at sa mga ibang lugar upang doon siya magturo because He will be accepted there. Amen? So if you're not accepted in one place, then, total nakapagturo ka na doon at nagawa mo na yung dapat mong gawin, then it is time for you to go to other places to preach, to teach, and to do the work of God, no? Na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Huwag ka nang magdrama-drama pa at mag-contemplate, magmuni-muni, no? Na bakit ganoon ang aking mga kapamilya, bakit ganoon ang aking mga kababayan, bakit ganoon ang aking mga kaibigan, bakit ganoon ang aking mga kababata, bakit ganoon, no? They are looking down, no? Ako ay ang tawag niyan, no? Mababa ang pagtingin nila sa akin, at lahat na nagawa ko na mabuti, but these people, no, pinaparatangan ako, pinag-iisipan ako ng mga bagay na hindi maganda. So you don't need to bother yourself about that, no? Hindi mo kailangang pagulumihan na ng iyong sarili, no, sa mga bagay na ganyan. You have to focus. No, ano ba ang dahilan bakit ka tinawag ng Panginoon? Ano ba ang dapat mong gawin? And go for it. Amen? So that one day, you can also say, my God, my Savior, my Lord, it is finished. Amen? Kasi mahirap yun na in a given time na ibinigay sa atin ng Panginoon, we weren't able to complete. No, hindi natin natapos yung dapat ipagawa ng Panginoon kasi masyado tayong nagdadrama-drama at nag-iisip-isip sa mga sinasabi ng mga taong ine-expect natin na susuporta sa atin. No? Manatiling ang ating pagsunod at ang ating suporta ay nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatiran? Because sometimes, lalo na kung may mga taong nagsusupport sa iyo, lalo na kung mga nagsusupport sa iyo, mga kamag-anak mo, and then it comes to the point na pangalan nito, they're not believing you anymore, hindi sila naniniwala sa iyo, and sometimes they are going to measure you up, like, no, puputulin nila yung support nila. Sometimes it could be the tithe, sometimes it could be the love gifts, sometimes all those things, no, na ibibigay na somehow ay sumusuporta sa ministeryo mo. And then puputulin nila yon. If you're going to, kung ang iyong paglilingkod ay nakabase sa mga suporta ng mga taong naglilingkod sa iyo, so I think you're not going to go further. Hindi ka makakapagpatuloy sapagkat wala nang suporta sa iyo. You have to remember that in serving the Lord, your support comes from the Lord. Amen. Laging niisip ko, kasi dati, nung magsisimula pa lang ang church, it is being questioned like, paano magpapatuloy yung simbahan ng mga nananambahan dyan ay mga mahihirap, no? Ang tao daw A, B, and C. Like A, mayayaman, B, katamtaman, C, mahirap, D, napakahirap, E, talagang sobrang hirap. And then they told me na yung mga attendees in the church were actually belongs to E. So how will the church survive in that? Sabi ko, how in the world na ang paglilingkod sa Panginoon at ang pagpipreach ng Word of God ay nakabase sa economical, financial status and economy ng kanyang mga nasasakupan? Because they were thinking that it is logical and scientific to consider those things. Kasi paano nga naman makapaglingkod si pastor kung yung mga taong to ay hindi masusustentuhan ang pagkain, ang pamilya at ang pastor at ang simbahan, no? So I prayed to the Lord na, Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho na nakontrol ko ang oras so I can be a pastor, at hindi ako aasa sa tithes, no? I can have freedom. Amen. So that is the reason why I'm working, no? And I'm also being a pastor.
So, maraming kwento. Then, alam niyo sa paglilingkod sa Panginoon, minsan yung mga masasama nating karanasan, no, mga pangit nating karanasan, no, pagdating ng panahon, iyon ang ating patutuo at ang tamis ng ating tagumpay. No, walang pinag-iba yan sa pagkakamit ng trophy at medals, no. Sabi nga, kung ang trophy ay binili mo lang o ibinigay lang sa iyo dahil pinagsawaan na, no, nakatambak lang to sa bahay namin, sa iyo na. Di ba hindi mo naman siya kinukuha at i-display sa bahay nyo? Di ba? O etong medals na to, nakakabalandra lang dito sa'yo na nga yan, uwi mo na. Di ba hindi mo naman yan sinuso to, ipinapalaminate because, it doesn't have any value. No? Pero kung yan ay pinagpunyagian mo, dugot, pawis, pinagpaguran mo, no? And then makikita mo parehas na lata yan, parehas na ano, but then again, naka-display yan because, yan ay may value dahil pinagpaguran mo. So is the same sa ating paglilingkod sa Panginoon. No? Kung walang mga masasalimuot, pangit at hindi mga magagandang pangyayari, no, na napagtagumpayan tayo, so what is the thrill na kasaysayan ng ating paglilingkod? No? What is the thrill? Pero kung ang paglilingkod mo ay magaganda, puro magaganda ang pangyayari, at ikaw ay lumago, I think that's good thing too. Pero hindi ganoon ang disenyo ng Biblia. No? Ang bawat isa ay susubukin, no? At dadaan sa apoy. The Bible says so. No? Upang mapatunayan na ikaw ay totoo. Amen? At nananatili. So, kaya mapapansin niyo sa loob ng simbahan, maraming Kristiyano noon, ngayon ay hindi na. Maraming Kristiyano noon, mga manggagawa pa, ngayon ay pasaway na. No? So, kasi hindi lahat ay nananatili. So, kaya kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, do not wait for everyone to believe and accept you, and to support you in your ministry. If you're confident enough, but English yun, sayang, no? Tagalogin natin. Huwag kang maghintay na tanggapin ka, suportahan ka na mga taong iniisip mo na tatanggap at susuporta sa'yo. Kung ikaw ay nasisigurado mo na tinawag ka ng Diyos para maglingkod, the Lord will be ang Diyos ang tumatanggap sa iyo sa kabila ng lahat ng nangyari sa buhay mo at ang nangakong susuporta, no, siya ang magbabayad, magsusustento at magsusuporta sa project na ibinibigay niya sa iyo. So, you have to step. Kailangan mo humakbang sa paglilingkod sa Panginoon, no? Sa pagpapatuloy sa kanyang ministeryo, at makikita mo ang pagsama at ang pagpo-provide ng Panginoon. Hindi ka magkukulang at hindi ka maghihirap sa field na yan kasi diyan ka tinawag ng Panginoon. Hindi masama ang Diyos at ang Diyos ay hindi rin kulang-kulang. God will provide everything you need. Amen, mga kapatiran. So nawa ngayong hapon ay natutunan natin na bagamat yung mga tao ay nakakaranas tayo ng sitwasyon na hindi tayo tinatanggap, o sinusukat tayo, o nilulook down tayo, no, mababa ang pagtingin sa atin, hindi yun pasaporte para mag-quit tayo o hindi tayo magtuloy sa paglilingkod sa Panginoon. The more that we are going to prove na tayo ay tinawag ng Diyos upang the more na kailangan nating magpatuloy upang matapos natin ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po ba, mga kapatiran? Huwag nating gawing sukatan para tayo ay hindi magpatuloy at magreklamo at magdrama-dramahan at maglungkot-lungkutan. Amen po ba, mga kapatiran? If the Spirit of the Lord is with you, no, kung ang Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo, wala nang kulang sa iyo. At lahat ng suporta at lahat ng pangailangan mo ay nasa iyo na.
you have to rejoice. Amen ba mga kapatiran? The joy of the Lord is our strength. Amen ba mga kapatiran? Amen. So nawa sa hapong ito, ang bawat isa ay napagpala ng salita ng Panginoon. At natutunan natin ngayong hapon na ang ating pagtanggap, ang ating pagsuporta ay nakabase sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Amen. Lahat ng balakid na ating dinaranas, even maging ito man ay galing sa pinaka-closest, member and part of our family, pinaka-close na parte ng ating pamilya, mga kababayan, mga kalugar, hindi yun dahilan para hindi ka maglingkod sa Panginoon. Amen ba mga kapatiran? Ang pinaka-importante diyan ay tinatanggap ka ng Diyos, sinasamahan ka ng Diyos, sinusuportahan ka ng Diyos, at ang kapangyarihan niya at ang kanyang katalinuhan, pagsama, at kapayapaan ay sumasa iyo. Amen ba mga kapatiran? Kaya lagi natin tandaan na ang ating pagkatawag at ang pagiging Kristiyano natin ay personal. Amen po ba? Tapos, sumama ka dun sa mga tao na tumatanggap sa'yo at ano tawag niyan? Tumutulong sa'yo, sumusuporta sa'yo, because the Lord will be giving you these people. Ibibigay sa'yo ng Diyos sa mga taong ito upang makapagpatuloy ka sa iyong ministeryo. Amen ba mga kapatiran? Amen. So nawa ang bawat isa ay napagpala ngayong hapong ito. Amen. So, sa mga kapatiran naman dyan, patuloy niyo pong suportahan ang inyong pastor upang ang inyong pastor ay magkaroon ng kasiglahan sa paglilingkod, kalakasan, at mapawi ang mga agam-agam kasi maganda lang tong sabihin pero sa totoo kapag nararanasan mo na to, nakakaano talaga to. Nakaka-stress at nakakayanig din mga kapatiran. Mga senaryong ganito magandang sabihin pero pag nandun ka na, iba rin ang feeling, no mga kapatiran. So always support your pastor, and sa ngayon ang inyong pastor ay nananalangin sa Diyos, no, na sana ay may mga kapatiran tayo na hipuin ng Diyos at upang makakuha tayo, makabili tayo ng sarili nating lote, at o kaya naman ay magkaroon tayo ng sariling pwesto kung saan po tayong malayang manambahan, at yung ating iglesia ay hindi na palaglag-laglag pagawa ka tapos laglag na naman, pagawa ka paalisin ka, yung mga tipong ganon. But then again, pag magkagano pa man, all things works together for good. Amen. So let's trust the Lord. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan Diyos, salamat sa hapong ito na kami na naman ay nakaganap sa aming Lord tungkulin na kung saan makinig sa inyong mga salita upang ang bawat isa sa amin ay Lord mapagpala at lumago sa iyong mga salita na kayo rin na nagsabi na kapag aming ito mga natutunan at nagawa o dikilan Diyos, ito ay kalugod-lugod sa iyo at magbubunga ito ng pagpapala. Salamat o dikilan Diyos. Nawa lahat ng kapatiran na nakinig ngayong araw o dikilan Diyos ay napagpala. Ako rin dahilang Diyos, personally, I was blessed sa salita o dikilan Diyos na natutunan namin mula sa iyo ngayong hapong ito. Salamat o dikilan Diyos. Lord, dumadalangin po ako, dumadalangin po kami na patuloy niyo po kami bigyan ng lakas, ng karunungan upang makapagpatuloy sa paglilingkod sa inyo ng katatagan o dikilan Diyos. At ganoon din naman, minsan pa Panginoon, sa lahat ng kapatiran na maaabot at naabot ng mga salita ninyo Panginoon o dikilan Diyos. Hayaan nyo ang inyong pagpapala at ang inyong pag-iingat at ang inyong pagsama o dakilan Diyos ay sumabawat isa. Sumagana nawa ang bawat isa sa piling ninyo Panginoon. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. God bless po sa inyong mga kapatiran. Again, this is your Pastor Henry signing off. God bless everyone.